At dahil sa masipag ako ngayon, deserve kong i-reward ang aking sarili ng aking paboritong lechon. Asas! Maaga pa nga lang ay hinarap ko na nga itong aking labahin. Pinaghihiwa-hiwalay ko nga dito yung mga puti sa dikolor at yung mga shorts at saka mga jogging pants. Dahil nga sa pabago-bago ng panahon ngayon, kailangan nga maglalaban ng maaga. At habang hinihintay ko nga yung sabon na pinapakuha ko kay Sam sa tindahan, inasikaso ko na nga muna itong aking alaga. Dahil nga sobrang dami na nila, kailangan ko na nga magbawas. At pagkatapos ko nga asikasuhin ang aking alaga, sakto namang dumating yung tubig. At sa laki nga ng braso ko, maning-mani na nga sa akin yung mga ganitong bubuhatin. Pero sa totoo lang, sumasakit nga din talaga yung likod ko sa pagbubuhat ng mga mabibigat. Wala lang talaga akong choice kasi wala namang lalaki dito sa bahay namin. Ito namang mga hugasin kagabi pa nga namin tong mga huhugasan. Hindi ko na nga nahugasan kasi pasado alas 10 na nga ng gabi kami natapos kumain at sobrang antok ko na nga. At ito naman yung magiging ulam namin ngayong umaga. Bali naisip ko na sardinas na nga lang na galing sa relief yung aming uulamin. Ito nga yung natanggap naming relief goods pagkatapos ng bagyong Pipito. Bali ang gagawin ko igigisa ko na nga lang para mabilis. Medyo matagal na nga nung last time na nag-ulam kami ng ginisang sardinas kaya ito na nga yung niluto ko. Sa totoo lang kahit ganito lang kami kahirap hindi nga kami mahilig sa dilata. Minsan nga kahit isang maliit lang na sardinas hindi pa nga namin nauubos. Mas gusto nga sana namin mag-uulam ng preskong isda kaya lang sobrang mahal naman kaya hindi nga ako madalas din makabili. Minsan talaga nakaka-stress din talaga mag-isip ng kung anong uulamin sa mahal ng mga bilihin. Minsan naman hindi nga magkasundo yung aming mga gusto. Kasi minsan gusto kong kumain ng manok yung ibang kasamahan ko naman dito sa bahay hindi nga kumakain ng manok. Minsan naman pati sa gulay hindi nga rin kami magkasundo-sundo. Kaya sabi ko wag nang kumain para wala tayong problema. Charis. At ayan nga tapos ko na nga hiwain yung sibuyas at bawang at nagugas na nga rin ako ng kamay dito. Nakita ko kasi itong tirang kanin namin kagabi sayang naman kaya isasangag ko na din. Tinanggal ko nga lang dito yung part na mamasama sana. Hindi pa nga siya panis pero mukhang papunta na nga doon kaya aasikasuhin ko na rin. At yung mga tinanggal kong mamasama sang kanin ayun nga yung ipapakain ko sa aking alagang aso. At dahil sa konti na nga yung aming bahaw na kanin ito nga't magsasaing na rin ako at hanggang pang tanghalian na nga din yan. Ganito nga kami magsaing dito yung isang saingan pang dalawang kainan na. Para kasi sa akin mas nakakatipid nga sa oras at saka sa gas. Alam mo naman tayo na kung saan ako mas makakatipid doon nga ako. Charis. At ayan nga't isinalang ko na nga yung aming 10 years old na kawali. Pagpasensyahan nyo na nga yung kawali namin ganyan lang yan pero malinis yan. Dito nga magigisa nga ako ng sardinas. Naglagay na nga ako dito ng mantika, bawang at saka sibuyas. At isinunod ko naman dito yung 2 latang sardinas. At ayan nga't natatakam na naman ako kasi nga naaamoy ko yung mabangong amoy galing sa aking niluluto. Pagkasanay nga tayo sa mga ganitong pagkain kahit amoy pa nga lang sadyang nakakatakam na. Kaya wag na kayong magtaka mga kasyopaw kung sadyang nananaba ako. Mas masarap nga kasing kumain kesa naman sa makipagmaritisan. Charis! At nilagyan ko nga pala ng konting tubig, sinimot ko na nga doon sa lata para walang sayang. At nilagyan ko na nga rin ng konting seasoning para mas masarap. At minekos-mekos ko na nga insan para mahalong mabuti. Ay at talaga naman, kala mo naman talaga makakaganyan ka. Kala mo naman talaga kaldereta yung niluluto mo. Tandaan mo, sardinas lang yan. Hala, inaway ang sarili. At ayan na nga, tapos na nga. Takpan na nga muna natin at mayroon pa nga tayong isusunod na iluluto. At ito namang pangalawang kawali namin 20 years old na nga yan. At dahil sa dami na nga ng napagdaanan niya dating itim yan, ngayon kulay puti na. At bukod pa doon dating ang may hawakan yan, ngayon wala na. Sadyang ganito nga kami dito sa amin. Hanggat kaya pa at hanggat magagamit pa, hindi nga namin yan bibitiwan. Parang siya, kahit anong mangyari, hindi ko bibitiwan. Charis. Pero kahit naman luma yung gamit, importante, malinis. So dito nga nagsasangag na nga ako ng kanin at sa kabila naman nagsasaing na nga ako. At bago nga ako magumpisang magluto ng aming pang-almusal, pinapaikutan ko na nga sa washing machine yung mga labahin ko. At nung isang araw nga nakabili nga ako ng 3 kilong pipino dun sa pinsan ni Gayo. At sa tuwing kakain nga ako gustong gusto ko nga may kasamang pipino. Dahil nga ang mahal ng mga prutas ngayon ito na nga lang yung pinaka-prutas ko. Sulit din naman kasi mura na nga, masustansya pa. Ganito ko nga binalatan tong pipino para may style naman. Just. Sa totoo lang gusto ko nga kinakain yung pipino na may balat, kaya lang minsan yung balat matigas. Kaya naman ganitong style yung pagbabalat ko para kahit papano may balat pa rin. O diba, kanya-kanyang style lang yan, kaya wag kayong charot. At dito naman gagawa na nga ako ng pangpalasa ng pipino. Ang gagamitin ko nga dito ay yung konting suka, konting asukal, asin, paminta at saka hahalu-haluin lang. Sa totoo lang kahit naman walang kahit kahit yung pipino lang at saka konting asin okay na sa akin. Pero gusto kasi ni Gayo yung may ganito, hindi kasi siya nakakakain ng pipino lang. May kaartihan din kasi yung taong yun sa pagkain, kaya naman for the go. Ako na lang ulit yung mag-a-adjust, nakakahiya naman, Charis. At ayan nga't minekos-mekos ko na nga ulit at konting babad lang pwede na nga yan. At sakto namang pagkatapos kong gawin itong aking pipino siya rin namang pagtigil ng pag-ikot nitong washing machine. Kaya naman inisikaso ko na rin para walang sayang na oras. Madalas pa naman yung brownout dito sa amin baka mamaya matimingan ako lalong hindi ako matatapos. Hindi naman sa ayaw ko mag-handwash pero pagka ginawa ko yun aabutin
abutin nga ako ng siyam-siyam. Hinahabol ko nga yung oras kasi gusto kong matapos na mas maaga para mahabol ko pa yung araw. Pagka ganitong mga buwan kasi, kadalasang umaaraw sa umaga at umuulan sa hapon. Minsan naman, tanghali pa lang, umuulan na. Kaya naman, sobrang nagmamadali ako at naghahabol sa oras kasi mas gusto ko nga naaarawan yung mga nilabhan ko kasi nga mas mabango. Ganito nga pala yung style ng paglalaba ko. Hindi ko na nga siya muna inaanlawan at dire-diretso ko na nga lang siyang sinasalang sa washing. Dati yung style ko sa paglalaba, binabasa ko na nga muna bago ko nalalagay sa washing. Yun nga lang, napapagod ako. At saka sobrang aksayado din kasi sa tubig, kaya hinayaan ko na ganyan na lang agad-agad pasok sa washing. At saka dati sobrang metikulosa ako sa paglalaba kasi pagkatapos kong i-washing yung mga puti, nilalabhan ko pa yan ulit. Kagaya nga ng rason ko kanina, binago ko na nga rin yung style ko kasi nga napapagod ako. Kaya naman, pagkalabas sa washing, diretso na nga ang banlaw yan. At ayan nga, taga-almusal na nga ako. Dito na nga ako sa tindahan nag-almusal at nagdala na nga lang ako ng pagkain kasi nga may pupuntahan si Gayo. May customer kasi nag-chat sa akin na nagpapadeliver, hindi nga daw siyang makaalis ng bahay at wala din naman siyang mautusan. Kaya naman, habang nagbabantay ako ng tindahan ay kumakain na nga rin ako. Para naman, pagbalik ni Gayo ay diretsong uwi na nga ako ng bahay at diretso na ako sa mga gawain ko. At habang kumakain nga ako dyan, mayat maya nga ako tumatayo kasi mayat maya may bumibili. Nung una pa lang na ganito yung setup ko, mukhang hindi nga ako nabubusog. Pero kalaunan, inasanay na nga rin akong ganito yung setup ko, mayat maya tumatayo sa tuwing may bumibili at kumakain mag-isa. Gano'n naman kasi ang buhay, kailangan mong mag-adjust sa kung anumang buhay meron ka. Kasi kung hindi ka matututong mag-adjust at yakapin yung mga pagbabago sa buhay mo, talagang mapag-iiwanan ka. O siya, tara kain. Ito nga't sarap na sarap ako sa aking ginisang sardinas at sinangag na kanin. At pagkatapos ko nga kumain dyan, nag-igib na nga rin ako ng tubig kasi nga kinulang yung pangbanlaw ko. At kahit tirik na tirik ang araw dyan, wala nga akong choice kundi mag-igib kasi kailangan ko nga ng tubig. Dati, hindi nga kami nahihirapan sa tubig kasi umaabot nga nun sa amin. Pero mga ilang taon na din yung lumipas, hindi na nga umaabot sa amin kaya kinakailangan na nga naming mag-igib. Yung mga gripo nga namin dito sa bahay, nasira na nga lahat kasi hindi na nga nagagamit mga ilang taon na rin. Kaya naman, 1 o 2 beses lang ako naglalaba sa isang linggo gawa nga ng mahirap ang tubig. Kasi yung gripo na yan, hindi nga din araw-araw meron. May mga poso naman dito, kaya lang medyo malayo din, mga ilang metro din galing sa bahay. Meron namang malapit na poso dito sa amin, yun nga lang, yung tubig niya madilaw-dilaw nga at saka medyo maalat kapag high tide. Kaya naman, sa tuwing maglalaba ako, tinatаймing ko nga na may tubig. At ayos din naman yung taga-video ko, kalahati lang ng ulo ko ang kita. At ito naman yung sinasabi kong reward sa kasipagan ko. Napaka-crunchy at napakasarap na balat ng lechon. Bumili nga kami dito sa kapitbahay namin na naglechon, 500 nga yung kilo at kalahati lang yung binili namin. Sobrang paborito ko nga ang lechon. O siya, kumuha ka na rin ng kanin at sabayan mo na akong kumain. Hanggang dito na lang ulit. Maraming salamat sa panunood. Love you!